Muli magandang umaga po sa lahat. Salamat sa Diyos sa linggo nating ito para magbigay papuri sa Kanya, no? As we begin the gospel with the life is a tragedy, no? Sa Tagalog, no? Sagana sa hirap ang buhay. Sagana ba sa hirap? Sige. Maraming paghihirap pero titingnan natin bakit, no? Tapos the Sunday today is Human Trafficking Sunday pa, no? So maraming hirap. Pero ito pag-uusapan natin. Nung Biyernes, February 2, Feast of the Candles, di ba? Candelaria, di ba? Nagpa-bless tayo ng mga kandila, no? Ang kandila na nakailaw, puro tulo, pandak, no? Maitim, no? Dahil pag naging diwanag, hindi maganda eh. Parang ang pangit-pangit ng itsura. Kaysa kandila na walang sinde, brand new, no? Ang ganda-ganda, pero walang silbi kasi wala naman liwanag. Pag maging liwanag, maging totoo, no? Parang naupos sa kandila. No? Hindi maganda eh. No? Maraming sugat yung kandila, pero yan ang magbibigay liwanag eh. Yan ang kwento ng ating buhay. Alam naman natin rin, di ba? Alam naman natin, ang mga puno maraming sugat, matamis yung bunga. Pag walang sugat, ako, ganda-ganda nga ng puno, ganda-ganda ng prutas, pero maasim. Pag maraming sugat, maraming danas sa buhay, no? We know how fruitful it is. No? Mas mabunga, maraming bunga at matamis pa. No? At ganyan din, no? Minsan, si Jesus nagpakita kay Santa Teresa ng Avila. Sabi ni Santa Teresa, palagay ko, hindi ikaw si Jesus. Sabi niya, paano mo alam? Nagpanggap yung demonyo na si Jesus eh. Sabi niya, kasi wala kang sugat. Walang sugat. Si Jesus kung nagpapakita, kasama yung kanyang mga sugat, kasama yan. Pag walang sugat, walang danas, no? Alam natin gano'ng kababaw. Alam natin to yung kwento ng buhay. Lahat tayo maraming sugat, marami tayong natututunan sa mga pasakit, mga hirap ng buhay. Kaya nga sabi niya, pain, suffering is the greatest teacher. We learn from all the sufferings, we learn from all this pain. We learn if pagproseso natin. Pero kung hindi natin ito pinaproseso, no, patuloy tayo we continue to suffer because we do not learn from it. We do not process. Bakit ba masakit ito? Why am I continuing to suffer? Anong ginagawa ko? Anong pinaglilaya? Anong sinasabi ng sakit na to sa akin? So we learn from this and it becomes our greatest teacher. Hayaan natin to tumulong sa atin para maging mabunga tayo, para tunay tayo matulungan dahil sa it is not just there, no? The promise of our Lord Jesus Christ is He will comfort those who are afflicted, those who are uncomfortable, and those who are comfortable, He will make uncomfortable. Yung patulad natin sinasabi. Katulad ng ating Salmo Responsorio, no? Praise the Lord who heals the brokenhearted. Malapit na ang Valentine's Day, no? Marami na naman parang, nako, are you going to be heartbroken? No? Do not worry for those who are heartbroken, who are loveless, it seems. No? But it is impossible to be loveless because of the love of Christ. Alam naman natin, Valentine's Day is also Ash Wednesday. Ash Wednesday rin na taon, ang Ash Wednesday, to experience the love of God. So very, 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 very timely, talaga naman the greatest love story is God's love for each and every one of us. Kaya what better way, it is not really a coincidence, but really what better way to celebrate God's love than celebrating it on Valentine's Day, this Ash Wednesday. So we celebrate that and we thank God for this love. We thank God for those who are brokenhearted. Do not worry, pupunuan ng Diyos yung empty hearts, pupunuan ng Diyos. Yung puno nga puno ng pagmamahal, wala nang puang para kay Jesus pumasok. Kasi puno
Kaya for those who are empty, may pagkakataon makapasok ang Diyos. So let us look at it that way. No? Let us celebrate the most essential of all loves, the love of Christ. Let us allow Him to enter our empty hearts. Let us be truly hungering, truly nauuhaw sa pagmamahal ng Diyos as we are reminded of this Sunday. And all of this, the suffering, the hardships, why life is such, no? May kausap ako, no? Sabi niya, naku, no? Gabi-gabi na lang, pagising ko sa umaga, yung aking unan, puno ng basa ng luha, sa dami ng problema, no? Sa dami ng problema, no? Marami sa atin, maraming ginararanas na ganyan, no? Hirap pagharap ng trabaho, pag nakakuha ng trabaho, napakahirap ng trabaho, tapos yung tiyan sa gutom, sa hirap, sa problema sa pamilya, problema mag-asawa, problema sa lahat, no? Puros problema na lang, no? Parang walang katapusan. Pero, yun nga, no? We learn from this. We ask the good Lord how. And this is going to be made easier. Two things kung paano mababawasan, no? Sa pamagitan ng panalangin. Kaya si Jesus, no, sa simula ng araw, marinig natin sa Ebanghelyo, kung papaano sa simula ng araw, madaling araw, tulog pa lahat, siya'y pumunta sa isang ulang na lugar para magdasal. How important prayer is to help us understand, to be recharged by prayer with God present in our lives. And because of this prayer, we will see the purpose of life. Napakahalagang aspeto ng ating buhay, yung purpose. Bakit pa ako nandito? Why am I here? And if there is a purpose, kaya ko manampasan lahat ng paghihirap sa aking buhay. Pero kung walang purpose, puros hirap na lang ng hirap, wala naman dahilan bakit ako nandito sa lupa ibabaw, then it is truly a drudgery. Walang kasing hirap. Pero kung may dahilan, kaya natin manampasan ang mga pagsusubok na ito. Purpose is very, very important. The purpose why we are here. Kaya nga may kasabihan, we celebrate many days of our lives. Many times we celebrate our birthdays, and then I always remind you the date of baptism. The date of baptism, mamaya sasariwain natin yung pangako sa binyag at babasbasan natin yung mga nagdidiwang ng kanilang araw ng binyag, no? Itong buwan ng Pebrero. So our Bap Day. And also, the third important day is the day we discover my purpose. Ano ba ang dahilan bakit ako nandito sa lupang ibabaw? At pag nahanap natin to, salamat sa Diyos. What a gift, what a blessing, no, as we thank God for this. So again, we are reminded, do not worry too much about the pain and the sufferings. It will teach us. Alam naman natin yung kasabihan sa mga bata, no? You spoil the rod, yung pamalo, you spoil the child. At yung mga batang matibay, maraming ng danas, would make us stronger. At yung mga kaminsan, yung mga walang danas sa buhay, walang hirap, madali sumuko, madali give up, kaya do not worry about all this pain. We learn from it with the grace of God, with the help of prayer, with the help of our purpose in life. Salamat sa Diyos.